Ang disiplina ay nasa puso ng anumang matagumpay na hukbo. Kung walang disiplina, ang isang militar ay nauuwi sa kaguluhan dahil nangingibabaw ang kawalan ng kaayusan. At ang mga kumander na dapat namumuno sa mga kampanyang militar ay nagiging halos walang silbi. Sa kanyang pinapaborang bersyon ng militar ng Rusya, iniisip ni Vladimir Putin na ang disiplina ay isang malakas na katangian ng mga Ruso. Iniisip ni Putin na gagawin ng kanyang mga sundalo ang anumang ipag-utos ng kanilang mga komander. Kahit ang mga utos na iyon ay magdala sa sundalo sa kamatayan, iba pa rin ang realidad. Bumagsak ang hukbong Rusya habang pinapatay ng sundalo ni Putin ang mga komander nila. Hindi lang Ukraine ang nais gumanti kay Putin dahil sa digmaan. Ang mismong mga sundalo ng Rusya ang gumaganti sa mga paraang hindi inaasahan ni Putin. Iniulat ng Euromaidan Press, noong Disyembre 4 ang trend sa mga sundalong Ruso na nagbibigay ng babala kung ano ang posibleng kaharapin ng bansa pagkatapos ng digmaan. Habang nagpapalitan ng mga bihag ang Rusya at Ukraine, may ilang sundalong Ruso na agad pumipirma ng bagong kontrata para makabalik sa Ukraine. Hindi layunin ng mga sundalong ito na lumaban sa Ukraine. Pumipirma sila ng kontrata na umaasang maibalik sa dati nilang unit matapos mahuli. Nakakatakot para sa mga opisyal ng Russia dahil muling pumipirma ang mga sundalo para samantalahin ang anumang pagkakataon. Kailangan nilang bumalik sa unit kung saan sila inabuso at pinahirapan ng mga commander na nagpadala sa kanila sa Ukraine. At pagbalik nila sa mga unit, ang mga sundalong ito ay nagsasagawa ng malawakang pamamaril at gumagawa ng malulupit na paghihiganti na nagiging sanhi ng pagkawasak ng kanilang mga unit. Hindi makontrol ng Kremlin ang kaguluhang ito habang sinisikap nitong magpadala ng mas maraming sundalo sa harap at siguraduhing lumalaban sila para sa layunin ni Putin, hindi para sa sarili nilang interes. Hindi ito haka-haka ng Euromaidan Press. Mayroong kahit isang naitalang insidente na nangyari ito noong Nobyembre 30, iniulat ng United 24 Media na may sundalong Ruso na namaril ng 7 niyang kasamahan matapos pumirma ng bagong kontrata sa militar. Hinahanap ngayon ng Russia ang sundalong si Sergei Yakushev. Habang tayo ay nag-uusap, pinalaya si Yakushev bilang bahagi ng pagpapalitan ng mga bilanggo sa pagitan ng Ukraine at agad niyang sinunggaban ang unang pagkakataon na makabalik sa digmaan. Tinanggap siya ng Russia. Malamang ay tuwang-tuwa ang lahat sa ideya na makakuha ng isa pang sundalo na tila handang-handa gawin ang gusto ni Putin. Itinalaga si Yakushev sa ika-83 Motor Rifle Regiment ng Russia na bahagi ng ika-69 na dibisyon ng bansa. Maayos ang lahat hanggang sa hindi na. Itinalaga si Yakushev sa base militar sa Kamyanka, marahil upang maghanda para muling ipadala sa labanan. Imbes kinuha ng sundalo ang rifle at namaril sa base na nagresulta sa pagkamatay ng 7 niyang kasamahan. Hindi alam kung napatay ni Yakushev ang commander na malamang ay siya ang kanyang puntirya. Kahit nabigo siya, malaki pa rin ang pinsalang idinulot ng pamamaril sa unit na ipapadala ng commander sa labanan. Patuloy iniiwasan ni Yakushev ang pagkakahuli at pinaniniwalang nasa Belgorod, Rusya ngayon. Sabi ng United 24 Media, ilang Russian outlet ay ayaw maglabas ng motibo at sinabi na mga investigador lang ang nasa lugar ng pamamaril. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Russian Ministry of Defense na hindi na rin nakakagulat. Ayaw ng ministeryo na malaman ng mga Ruso na pinapatay rin ng mga sundalo nila ang kapwa nila, tulad ng ginagawa ng Ukraine. Nakakabahala para sa Russia dahil hindi ito unang beses na may sundalong Ruso na pumatay ng kapwa sundalo. Noong tag-init 2000 at 24 hinatulan ng 23 taon sa Maximum Security Penal Colony ang isang sundalong Ruso dahil sa pag-atake sa kapwa Ruso. Hinagisan ng sundalo ng granada ang isang barracks ng hukbo na nagresulta sa pagkamatay ng 7 sundalo. Ganoon din karami ang sundalong namatay sa huling atake na nagpapakita ng nakababahalang pagkakatulad. Ipinapahiwatig ng parusa kung ano ang pwedeng mangyari kung mahuli ng Russia si Yakushev. Bukod sa mahabang kulong, ang sundalong tinukoy ng Novaya Gazeta bilang Dmitry Lobovikov na responsable sa 2,024 na pag-atake ay tinanggalan ng ranggo at pinagmulta ng 70,000 rubles. Iyan ay 10,000 rubles o 100 at 32 dolyar bawat nasawing sundalo. Mukhang hindi gaanong pinahahalagahan ni Putin ang buhay ng kanyang sundalo. Lasing na lasing si Lobovikov nang mangyari ang insidente ng paghagis ng granada. Kaya posible itong dahilan ng ginawa niya. Para kay Yakushev, tila paghihiganti ang motibo niya.
na hindi aaminin ng Russia, pero ayon sa Euromaidan Press, sinadya raw ni Yakushev na mapunta ulit sa parehong unit kung saan siya dating nabihag para makapaghiganti siya ng marahas. Nakakagulat ang insidenteng ito dahil ipinapakita nito ang moral na pagkabulok sa sandatahang lakas ng Russia at dumaraming kaso ng nagbabalik na bihag ng digmaan. Ayon sa ulat, naghahanap ng paghihiganti laban sa mga nang-api sa kanila at hindi raw ito mali. Ang sinasabing pagkabulok ng moralidad sa loob ng militar ng Russia ay nagpapakita na ng maraming senyales na naaapektuhan ang mga ipinapadala ni Putin para makipagdigma. Kung di man lantad ang pagkabulok ng mga sundalong pumapatay sa kasamahan, ito'y kitang-kita sa mga tropang Ruso na natatapos lang ang tungkulin at umuwi na. May problema rin ang Russia sa mga sundalo nitong pumapatay ng kapwa nila Ruso sa sarili nilang teritoryo. Hindi ito bagong issue. Ayon sa Euromaidan Press, matapos ang digmaan ng Russia sa Afghanistan, maraming sundalong umuwi ang traumatized at naging marahas. Kaya tumaas ang karahasan sa tahanan at krimen sa bansa. Tinalakay ng Center for European Policy Analysis ang epekto ng labanan sa mga sundalong nagbalik sa Russia sa artikulo noong Nobyembre 2022. Libu-libong sundalong bumalik sa Russia ang nakulong matapos ang digmaan sa Afghanistan na tinawag ng Russia na international na kampanya. 60% ng mga sundalong bumalik ay nalulong sa alak o droga at 75% ng kanilang pamilya ay naghiwalay pagkatapos ng digmaan. May mga pagkakatulad na lumilitaw sa pagitan ng digmaan sa Ukraine at Afghanistan. Kawili-wili ang paggamit ng terminong iba sa digmaan. Ngayon, napalitan na ng espesyal na operasyong militar ang international na kampanya. Ginagamit ng Kremlin ang parehong termino para pagtakpan ang katotohanang nakikipagdigma sila sa ibang bansa. Gayunpaman, ang mas nakakabahalang pagkakatulad mula sa pananaw ni Putin ay nagsisimula na nating makita ang mga palatandaan ng pagtaas ng krimen na sumunod sa digmaan sa Afghanistan na nabubuo na rin sa Russia, kung saan ang mga veteranong bumabalik mula sa Ukraine ay mas madalas nang nasasangkot sa marahas na mga gawain sa kanilang sariling bayan. Noong Abril 2024 iniulat ng The Independent na 113 aktibong kasapi ng serbisyo militar ng Russia ang nahatulan ng krimen noong nakaraang taon. 700%, mas mataas kaysa 13 noong 2022. Naglabas ng dagdag na datos ang PBC ilang buwan matapos ang ulat ng The Independent. Hindi bababa sa 242 Ruso ang napatay ng mga nagbalik na sundalo at 227 ang malubhang nasugatan. Ang dalawang ulat na iyon ay lumabas kasabay ng pagtaas ng pabago-bagong kilos ng mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Noong Abril 2024 iniulat ng The Moscow Times na inaresto ang 2 sundalong Ruso sa Kherson na okupado ng Russia dahil sa umano'y pagwawala at pagpatay habang lasing. Pareho nilang inamin ang krimen na nagresulta sa pagpatay ng mga tao sa mga kalapit na baryo ng Abrikozivka at Podokalonivka. Kasama sa mga biktima ang mga sibilyang Ukrainian at militar ng Russia, kasama si Ava Brakozivka, leader ng Russia sa mga namatay. Dahil sa pagtanggi niyang patirahin ang 2 sundalo sa baryo, namatay ang isang may-ari ng bahay, 3 residente, at 2 opisyal ng security service na posibleng motibo sa krimen. Kapansin-pansin, umaabot ito sa 7. Lumilitaw ang kakaibang pattern sa paulit-ulit na mass shooting sa Russia. Tumataas ang krimen sa bansa at mukhang bumabalik ang pangunahing dahilan dito, ang mga sundalong nawalan ng karapatan. Noong unang kalahati ng 2025 nagtala ang mga awtoridad ng Russia ng 333,251 malalalang krimen, pinakamataas sa 15 taon at 104% taas. Kumpara sa parehong panahon ng 2024 ayon sa Defense, 24 noong Agosto. Tungkol sa padakilang at partikular na malalilang krimen, kabilang ang pananakit at pagpatay, ay tumataas. Dumami ang sundalong Ruso na nasangkot sa mga insidenteng nauwi sa kamatayan o malubhang pinsala. Umabot sa 750 insidente ang naitala mula Pebrero 2022 hanggang kalagitnaan ng 2025. Hindi nagbibigay ang Rusya ng sapat na kagamitan o tulong para makabalik ang mga sundalo nito sa lipunan o militar. Iyon ang humubog sa kanila. Kung sila man ay uuwi na o muling sasali sa digmaan sa Ukraine, dumarami ang mga sundalo ng Rusya na nagpapasyang ibaling ang karahasang itinanim sa kanila ng kanilang militar laban sa kanilang sarili. Tao, trauma, galit, at paghihiganti
Lahat maaring motibo habang ang Rusya ay gumagawa ng henerasyon ng mga mamamatay tao na hindi nila kayang kontrolin matapos ang digmaan. Kung pagbabasehan ang huling pamamaril, hindi na kontrolado ng Rusya ang mga taong ito. Kaya dapat itanong, bakit nagkakaroon ng ganitong nakakabahalang trend sa mga sundalo ng Rusya? Sa loob at labas ng militar, nabanggit na natin ang mga motibo. At madaling sabihing, magkakahiwalay lang ang mga insidenteng ito. Ang mga sundalong pumapatay ay naghihiganti o lasing at di na alam ang ginagawa. Oo, paliwanag lang yon. Pero hindi nito sinasagot kung bakit maraming sundalong Russian ang gustong maghiganti o nilulunod ang sarili sa alak para sa kanila. At sa iba sa loob at labas ng Ukraine, mas malalim ang sagot at nagsisimula ito sa kalupitang ipinapakita ng mga commander ng Russia sa sarili nilang sundalo sa Ukraine. Ang likod ng karahasang ito ay kulturang militar na hinubog ng kalupitan, kung saan madalas pahirapan o patayin ng mga commander ang sariling sundalong Ruso para sa maliit na pagsuway. Tulad ng pagrereklamo tungkol sa kalagayan o simpleng pag-aatubili. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, noong ika-4 ng Disyembre, ibinunyag din ng outlet na sa isang investigasyon noong Oktubre 2000 at 25 na tuklasan na may 100 at isang sundalong Ruso na pumatay o nanakit sa sarili nilang mga kasamahan. Sobrang taas ng bilang para sabihing walang pattern ng karahasan sa hukbong sandatahan ng Rusya mula commander hanggang mababang ranggo. Iniulat din ng The Moscow Times tungkol sa investigasyong ito at binanggit na ang mga pagkamatay na dulot ng mga sundalong ito ay hindi katulad ng mga mass shooting at paghihiganting pag-atake na natalakay na natin. Ang 100 at isang napatunayang sundalo ay mga opisyal o commander ng Rusya na madalas gumagawa ng krimen bilang parusa sa mga sundalong sumuway o nabigo sa tungkulin. Pagbitay ito, hindi simpleng pagpatay. Isinagawa pa ng mga opisyal na gumamit ng matinding dahas laban sa sarili nilang sundalo. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga krimeng gaya ng pagkalasing o pagsuway. Maaaring dahil ito sa matinding kagustuhan ni Putin na magkaroon ng disiplina sa militar ng Russia. Ngayon, pinapatay ng mga opisyal ng Russia ang sarili nilang sundalo dahil sa personal na alitan o bigong pangingikil sa nasasakupan. Nakikita na natin kung bakit maraming sundalong Russian ang nawawala sa katinuan. Ang argumento na ang kalupitan sa militar ng Russia, ang ugat ng malawakang pagpatay, ay pinatutunayan ng mga taong gumagawa ng pagpitay. Ang mga commander at opisyal na pumapatay sa sundalo dahil sa maliit na alitan ay kadalasang lampas 40 ang edad. Ayon sa Moscow Times, hindi pwedeng idahilan ang galit ng kabataan dahil sila ay veteranong militar na mas dapat may alam. 5 sa mga commander at sundalong Ruso na pumatay sa kanilang sariling kasamahan ay nakatanggap din ng Hero of Russia Award mula sa Kremlin. Isipin ang mensaheng natatanggap ng sundalong inaabuso ng isa sa kanila. Hindi lang basta walang pakialam ang iyong bansa na nangyayari ang pang-aabuso at sa ilang kaso ay pagpatay, kundi aktibo pa nitong ginagantimpalaan ang mga taong nasa likod ng mga karahasang ito. Hindi na ba nakapagtataka na pinapatay na ng mga sundalo ni Putin ang kanilang mga commander? Nakakagulat na hindi pa ito nangyari agad. Dagdag pa ng The Guardian sa mga numerong ito sa pamamagitan ng sarili nilang ulat na binanggit na ang 100 at isang opisyal at commander ng Russia ay responsable sa hindi bababa sa 100 at 50 pagkamatay ng sarili nilang mga tao. Ibig sabihin, may ilan na may ilan na pumatay ng higit sa isang sundalo. Muling nagpapakita ito ng padron ng kalupitan na humuhubog sa isipan at kilos ng karaniwang sundalong Russian. Itinatanggi ng Russia ang problema at sinabing walang kawalang disiplina sa kanilang mga sundalo. Ayon sa Kremlin, ayon sa Russia, ganito raw ang karaniwang insidente sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Gustong palabasin ng Kremlin na pinahihirapan at pinapatay ng mga commander ng Ukraine ang sarili nilang sundalo dahil nais daw ng mga sundalong ito na maging Ruso. Totoo, mga commander ng Russia ang pumapatay at nagsisimula ng gumanti ang mga sundalo. Bagamat hindi tahasang tumanggi, malinaw ang kalupitan ng mga commander nito sa Ukraine. Maaaring igiit ng Russia na mga hiwa-hiwalay lang ang mga insidenteng ito at hindi sumasalamin sa buong militar nila. Ang 100 at isang opisyal at commander ay kakaunti lang kumpara sa halos 70,000 tauhan ng Russia sa Ukraine, dagdag pa ang libo-libo pang nagsilbi at umalis na. Hindi magamit ng Russia nang may kredibilidad ang argumentong iyon. Ang kalupitan na nagtutulak sa sariling sundalo na magrebelde ay hindi aksidente.
kundi bahagi ng kanilang plano. Ang militar ng Russia ay binuo na pumapayag sa mga nakatataas na ranggo na abusuhin at pahirapan ang mga mas mababa sa kanila. Tinatawag itong dedovshchina, na ibig sabihin ay pamumuno ng mga matatanda. Tumutukoy ito sa di formal na pagpapahirap at pang-aabuso sa mga bagong sundalo sa militar ng Russia. Nagsimula ito noong panahon ng Soviet at nanatili dahil patuloy pa rin itong ginagawa. Sinikap ng Russia gawing moderno ang militar nila para maiwasan ang mga ganitong pang-aabuso. Sobrang pumalpak ito, kaya pwedeng pagdudahan kung gaano kaseryoso sina Putin at mga kasamahan niya sa pagsubok alisin ang dedovshchina mula pa simula. Ganito rin ang ginagawa ng mga commander at opisyal sa Ukraine, kahit umabot na ito sa matinding sukdulan. Ang practice na ito ang nagtutulak sa mga sundalong Ruso na magdesisyong pumatay ng umaabuso, kasamahan, at maging mamamatay tao pag-uwi nila. Pebrero 2022 taon, bago sinimulan ni Putin ang malawakang pananakop sa Ukraine. Iniulat ng The Moscow Times ang mga nabigong pagtatangka ng Russia na wakasan ang hazing at ang kabuang practice ng dedovshchina sa kanilang hukbo. Ang pagtatangkang iyon ay tumagal ng isang dekada pagsapit ng 2020 at malinaw kung gaano ito kabigong-bigo. Iniulat ng pahayagan na noong Abril 2000 at 18 isang bagong sundalo ang nagpakamatay gamit ang Avtomat Kalashnikova. 47 sa training session ng kanyang platoon. Ang sundalong iyon na nagngangalang Atiam Pakotin ay palaging binubuli mula nang siya ay sumali. Nang mahuli siya ng kanyang mga nakatataas na naninigarilyo sa banyo ng kanilang barracks, napagpasyahan ng mga ito na ang nararapat na parusa ay ukitan siya sa noo ng salitang tumutukoy sa ari ng lalaki. Ganito ang pagsasanay at pilosopiya ng mga opisyal at komandante ng Russia sa pamumuno ng kanilang unit sa labanan. Bakit hinahayaan pa rin mangyari ito sa 2020 spats? Tinukoy ng Deutsche Welle sa artikulo noong Nobyembre 15 na ang marahas na kulturang militar ng Russia ay matagal nang umiiral at kadalasang hindi pinapansin. Itinatampok ng outlet ang sinabi ng psychoanalyst na si Alina Putilovskaya na ang kalupitan at hazing ay hindi lang nararanasan ng mga conscript at karaniwang sundalo ng Russia. Sabi ni Putilovskaya, pati ang mga nakatataas na gumagawa ng karahasan ay nilalait din ng mas nakatataas sa kanila, gaya ng pagbibigay ng di makatotohanang utos at hindi pagbibigay ng mahahalagang supply sa unit nila. Ang mga matataas na opisyal na ito ay nagpapakita ng imahe ng pagiging nakakataas, hindi matitinag at kasaganaan sa panlabas na mundo. Nagpapabigat ito sa damdamin ng mga commander na naipapasa rin sa kanilang tauhan. Narinig na nating lahat ang kasabihang, ang dumi ng katawan ay laging bumababa sa ibaba. Dinala ng Rusya ito sa sukdulan na ang tanging tugon na lang ngayon ay ang ibalik ang dumi pataas ng burol. Iyan ang nakita natin nang magdesisyong bumalik sa kanyang unit ang sundalong Ruso matapos palayain mula sa bilangguan ng Ukraine. Ginawa niya ito para lang patayin ang dating mga kasamahan, taong uhaw sa paghihiganti, at pinilit ng sariling bansa hanggang masira. At may isa pang kawili-wiling punto na dapat banggitin dito. Kapansin-pansin, hindi naghiganti ang galit na sundalong Ruso sa mga Ukrainong tumangay sa kanya bilang bilanggo ng digmaan. Sinubukan niyang patayin ang sarili niyang mga kasamahan. Ipinakita nito kung gaano kalala ang kalagayan sa militar ng Rusya. Mukhang mas nais pa ng mga sundalo ng bansa na manatili sa mga bilangguan ng Ukranya kaysa sa sariling unit militar. Sino ang masisisi sa kanila? Tulad ng itinuro ng Euromaidan Press, ang mga Ruso na napagtagumpayan ang takot na mapatay dahil sa hindi pagkamatay para sa layunin ni Putin sa pamamagitan ng pagsuko ay madalas na nagugulat sa makataong pagtrato na natatanggap nila sa mga bilangguan ng Ukranya. May medical na alaga, pagkain, at pinapayagang makipag-ugnayan sa pamilya dahil sa pagsunod ng Ukranya sa Geneva Convention. Tingnan mo lang ang mga litrato ng pagpapalitan ng bihag para makita ang pagkakaiba ng bawat bansa. Ang malalim na pagkakahati ng mga Ukranyano at Ruso ay makikita sa tuwang iyak ng mga Ukranyanong bihag, pagtawag sa pamilya, pag-awit ng pambansang awit, at pagyakap sa kalayaan matapos mapalitan. Ang mga bihag na Ruso ay tila matigas, balisa, at pilit nagpapakita ng saya. Ayon sa Euromaidan Press, nakakagulat kapag mas maganda pa ang trato sa'yo ng kaaway kaysa sa sarili mong bansa. Maaaring mas mapanganib ang mga sundalong Ruso na naibalik kaysa sa mga hindi nabihag, pero patuloy pa rin silang gumagawa ng mararahas na krimen. Alam ng mga sundalo na niloko sila ng mga nakatataas,
kaya ngayon ay naghahanap sila ng ganti. Habang humaharap ang Rusya sa mga pagtataksil at malawakang pamamaril sa hanay ng mga karaniwang sundalo, si Putin ay may mga general din na sumusunod at nagbabanta sa kanya. Isang general ang nagtaksil kay Putin nang sabihin niyang bigo agad ang unang araw ng pagsalakay ng Rusya sa Ukraine. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang content tungkol sa sitwasyon ng hukbong sandatahan ng Rusya. At salamat sa panonood.